All right, magandang umaga po. Amen. Welcome to our first morning service at maraming salamat sa masiglang awitan kahit na medyo makulimlim. Malakas ba yung ulan dito kagabi? All right. Sa amin umulan din pero mas malakas yung tulog ko kaysa sa ulan. All right. Buksan niyo yung Bible sa Philippians chapter 3 and verse 15. Philippians chapter 3 and verse 15. The Bible says, "Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, and let us mind the same thing." Amang Banal, maraming salamat po sa iyong salita na aming pong pag-aaralan at salamat po na ikaw na sa amin ay nagligtas, ang siyang nagbigay din sa amin ng banal na Espiritu, na kung kami po ay magpapasakop ay ikaw ang nagsabi na kami ay bibigyan niya ng pagkaunawa at kakayanan na maisakatuparan ng iyong salita. Maraming salamat po sapagkat hindi kami manghuhula, hindi kami mangangapa. Your words are precise and ito ang layunin mo na lahat kami ay dapat tumugon, ang sabi niyo po, in like-mindedness, in the same spirit. Kayo po ang patuloy na maluwalhati at malugod sa aming pag-aaral ngayong umaga. It's your voice that your people want to hear, so please be with us. Speak to us. In Jesus Christ's name, amen. Thank you very much, and please be seated. 6 to 8 is our prime movers hour. Ano po, 6 to 8. At since siguro yung iba hindi pa masyadong nakakuha ng spirit ng ating napag-usapan, I'm giving everyone, mga prime movers, till next week for us to be able to comply. Ang purpose kung bakit 6 to 8 ay kailangan na natin dito mga prime movers so that in the succeeding services, 9 to 11, at saka yung 2 to 4 in the afternoon, ay we could minister and fulfill our respective ministries. Ano po? Kanya, halimbawa, kayo ay Sunday school teacher sa mga bata o sa young people and adults, pwede kayong maka-alis dun sa regular service natin na 9 to 11. Ako pwedeng makapagturo sa junior, no? Pwede kayong makapagturo sa mga bata. Kasi the likes of Buki, the likes of Buki na nandito, okay yan, pero siyempre meron siyang sariling kaisipan na dapat maabot together with the same age group. At yun ang layunin natin. Pastor, wala naman po akong ministry na pwede akong umalis ng 9 to 11 or 2 to 4. Meron pa rin, kasi prime movers nga tayo, pwede tayo makapag-minister sa mga new converts at saka sa mga first-time visitors, sa mga succeeding services natin. Like for example, may first-time visitor, kilala natin, pwede tayong mag-witness sa kanila pagkatapos ng service. And then pagkatapos naman, halimbawa, mga kilala natin ang bawat isa, nag-forward siya, tapos kinonvict ka ng Holy Spirit na parang sinasabi ng Holy Spirit o sinasabi ng Holy Spirit na kaibigan mo siya, alam mo pangailangan niya, you can just approach her or him, lay hands on him, and then pag-pray mo siya ayon sa alam mong
dinudulog niya sa Panginoon. Ano? Sapagkat sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered together in my name, for one particular request, ano po, ay didinggin ng Panginoon. Hindi lang po sa church discipline yon, maging sa prayer po yon. Ano? Kanya sa mag-asawa, mahalaga na magkaisa sila sa panalangin, sapagkat ang kota ng Panginoon, dalawa lang. Kapag ang mag-asawa hindi mag-a-agree sa panalangin, forget about it. Kasi the Bible is not ignorant of companionship. Kota lang ng Panginoon, dalawa. Sapagkat yung mag-asawa, dalawa pero naging isa yan. Alright. Now, makikita natin doon sa Philippians chapter 3 ay meron sinasabi doon na like-mindedness. Ano po? Itong grupo ng mga prime movers ay ito ang tinatawag kong mga church builders. Ito yung kasama ng pastor na mga burden bearers. Ano po? At I am fully aware of the position of the prime movers. Most of you are volunteers. Ano po? Pag sinabing volunteers, ay talagang minahal nyo na lang ang Panginoon. Ano po? Minahal nyo na lang ang Panginoon. That's why you're here. Ano po? Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bible. Pagdating sa team natin, ako, prime movers, tayo mga tagapangasiwa ng iba't ibang ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa Metro Laguna Baptist Church, ay dapat na magkaroon ng paano tayo magpa-function. Ano po? Tingnan natin ang inyong Bible, sa Bible natin, sa Philippians chapter 2 and verse 19. Sa Philippians chapter 2 and verse 19, sabi ni Paul, ano ba nauna? Chapter 2, chapter 3? Siyempre, chapter 2. Ano? Sa chapter 3, binasa natin sa text natin kanina, 15 and 16, ay meron siyang tinutukoy na like-mindedness. So, ibig sabihin, itong babasahin natin sa Philippians chapter 2, ang pinaka-foundation, bakit siya nag-arrive doon sa chapter 3, verse 15. Meron siyang senaryong ina-address. Ano po? At meron siyang gustong makita natin. Ano? Kanya, nung mapakita niya sa chapter 2, chapter 3, sinabi niya yon, ano? A sort of a conclusion. Look at verse 19. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus, shortly unto you, that I also may be of good comfort, that when I know your state, for I have no man, underline that on your Bible, like-minded. For I have no man like-minded. Hindi naman sinasabing si Timothy lang. Ano po? Pero ang sinasabi niya dito sa particular verse na ito ay si Timothy is somebody who is of the same page, of the same mind with Paul. Pero marami yan. Marami yan. Throughout the scripture. Basahin niyo ang Romans chapter 16. Ang daming pinangalanan ni Paul doon na basically mga like-minded people. Ano po? Na nakakaintindi sa kanya. If you're here, last Thursday, sabi ko nga sa inyo na dalawang tanong ang sinagot natin. Ano? Did Paul sin in his desire to go to Jerusalem? Gayong meron ng salita ang Panginoon sa kanya na don't go to Jerusalem because people there will not listen to your preaching. Ano po? At pagkatapos sa chapter 21 ay mga spirit-led. Ano po? There was a prophet by the name of Agabus na talagang kinuha yung kanyang girdle, yung kumbaga sa panahon natin ngayon, belt. Ano? At pagkatapos, symbolically, with Paul's girdle, ay tinali niya yung kanyang kamay at saka yung kanyang paa. Ano? Na sinasabi niya na kung sino man na nagme-may-ari ng girdle na ito, ay ganun din ang gagawin sa kanya pag dumating siya sa Jerusalem. At yun ay ginawa ng prophet. Prophet na, ibig sabihin nito, yung mga foretold o nagpa-prophesy ng patungkol sa Panginoon. And he was referring to Paul. Ano po?
At pagkatapos doon sa mga succeeding verses, Luke and his other companions, ganun din. Sabi ng Bible, in the Holy Spirit, being filled by the Holy Spirit, were convincing Paul not to go to Jerusalem. Pero nag-insist pa rin siya. At nakita natin, yung unang salvo, talagang sa sobrang gulpe, he has to be borne by two people. Talagang hindi niya kayang lumakad. At hindi naman natin in-exaggerate ang Bible. Ang sabi doon, talagang kung walang mga nag-come to his rescue, talagang he will be torn to pieces. Talagang sobrang galit. Now, pastor, di disobedient si Paul dahil si Paul ay hindi niya pinakinggan despite of the warning. Siguro karapat-dapat siyang maparusahan. Hindi yun ang pino-point out ng Bible patungkol sa atin. Kasi pagkatasabi doon sa Acts chapter 9 ay sabi ng Panginoon kay Ananias, "For I will show him the things he must, great things he must suffer for my sake." Sa Gentiles, before kings, he will testify, sabi ng Bible, and even sa mga Jews, At makikita ninyo, pakihanap nga yung phrase na yon, nung siya ay humarap kay King Agrippa, ay meron siyang sinabing phrase doon na, "I am not disobedient to the heavenly vision." That vision he was referring to was the vision that God showed him when he got saved in Acts chapter 9. Kanya nga makikita natin na kahit na yung mga closest friends ni Paul ay hindi siya maintindihan, sapagkat sabi niya, nung papunta siya ng Damascus, nakita lang mga kasama niya yung great light at noon time, pero hindi nila naririnig yung tinig na narinig ni Paul. That vision ang nire-repair ni Paul. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Binigyan na siya ng warning ng Panginoon, ito ang mga daranasan mo. At habang nagsasuffer siya doon sa Jerusalem, sabi ng Panginoon, hindi kita napigilan, pinatunayan mo lang yung desire na ikaw ay gumanap ng aking kalooban. Sapagkat you testified of me in Jerusalem, I will also bring you to Rome. Kanya nga nakaharap siya kay King Agrippa. At yung pagharap niya kay King Agrippa, kasi ang nag-appear, talagang nag-usher ng moment niya with King Agrippa ay si Festus. Sabi ni King Agrippa kay Festus, I think it was in Acts chapter 26 or 27, your last verse. Sabi ni Agrippa kay Festus, alam mo, kung itong taong ito hindi nag-appear kay Caesar, laya na to . Okay? Kanya yung pangalawang tanong na tinanong ko at sinagot din natin noong Thursday, mali na naman ba si Paul in appealing to Caesar? Kasi sabi ni Agrippa, this man might have been set at liberty. This man, referring to Paul, might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar. Second question na sinagot natin on Thursday, nagkamali na naman ba si Paul in appealing to Caesar? Hindi, kasi merong verse I think it's in 21 verse 4, or yung sinabi doon na you will testify of me, yung sinabi ko na verse 11. Chapter 21 ba yun? Yung verse 11, you will testify of me in Jerusalem. And sa 23:11, that night following, the Lord stood by him, Paul, and said, "Be of good cheer, Paul, for thou hast testified of me in Jerusalem, so must," so inevitable yan, "so must thou bear witness also of me at Rome." Kanya, alam ni Paul ang kalooban ng Panginoon. Kanya, pinakita ko rin doon na lahat ng mga taong nag-persecute kay Paul, nag-examine sa kanya, mga kasama niya, all these people are in a dilemma.
Bakit? Hindi siya maintindihan. Kahit yung mga kasama niya, pinipigilan siya. Ano? Yung mga naghahatol sa kanya, we're at a dilemma. Nakita niyo kung paano niya hinati yung Jewish council, ano? Yung Pharisees at saka yung mga Sadducees. Even the Romans na who took custody of him were in a dilemma. Kasi nung sinabi niya, I'm a Roman. Why are you doing this thing? And much more, I am not yet guilty. You know, inano pa lang ako, nililitis pa lang ako. Pero sinasaktan niyo na ako eh. Oh, so, ang galing ni Paul. Everybody was in a dilemma because Paul knew the will of God for his life. Kaya yung conclusion ko nung Thursday, kahit na siguro ako member at si Paul ang pastor natin, every one of us will be in a dilemma. Kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon kay Paul individually. At dahil yung plano niya, plano ng Diyos sa kanya individually, being a missionary, being a church planter, apektado siyempre yung mga taong pinagmiministera ni Paul. All right. Now sa verse 19 ng Acts chapter 2, ano sabi niya diyan? But I trust in the Lord to send Timothy shortly unto you, that I may be of good comfort when I know your state. Bakit pinadala ni Paul si Timothy sa mga mananampalataya sa Macedonia? It is because Paul was in prison during this time. Sabi nga dun sa Acts na binasa natin, itong kanyang case na ito, it dragged for 2 years. 2 years, pero sa common na tao, mahahadlangan na kung ano man yung gusto niyang i-accomplish, but not concerning Paul. Yung 2 years na yon, hindi siya naging idle. Sapagkat habang siya ay nakakulong, nagmi-minister pa rin siya. His absence does not mean na siya ay no longer interested of the condition of the believers. In fact, dito rin sa Philippians chapter 2 natin makikita yung kanyang salita na ang sabi rito ay yung work out your own salvation. Ayan, sa verse 12. Sabi niya diyan, wherefore my beloved, so ang kinakausap niya yung mga mananampalataya sa Macedonia, as you have always obeyed. As you have always obeyed. Ano sabi niya diyan? Not in my presence only, but now much more in my absence. Sapagkat siya ay remotely managing them. He was in prison. He's incarcerated at Rome. So makikita natin na sabi niya diyan, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi sinabing work for. Hindi sinabing work for your own salvation. Mga saved na kinakausap niya, beloved na. Okay. Sinabi doon, work out. Pag sinabing work out, meron ka na. Ipakita mo na lang, i-manifest mo na lang. Kanya nga, ang tunay na ligtas, makikilala natin, sabi ng Panginoon Kristo, by their fruits. Sapagkat ang sinabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a what? New creature. Behold, all things are become new. Ano sabi doon? Yun. Yun ang sinasabi ng Bible. Kanya, bagamat hindi kaagad ay magkakaroon ng evidence of a changed life, gaya ng tinuro ni Pastor Edwin, yung change of heart, okay yun immediate yun kasi from idols to living God, that's heart, Pero minsan yung conversion in mind, doon ang maraming mga Kristiyano nag-i-struggle pa. Kanya sabi niya sa Romans chapter 12, buksan mo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2.
Ano po? May outline ako pero parang hindi ko nagagamit. Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your, sabi ko sa inyo mga kapatid, mahalaga yung body na ito, sapagkat itong body na ito is the only vehicle that we can use for us to be able to serve God. Without this body, wala na tayong, kasi patay na tayo nun, ano? At wala na yung Holy Spirit. Kanya ingatan natin ang ating body. Lalo na po ngayon, sa panahon ngayon, ano? Talagang mag-ingat tayo sapagkat normal naman na ang virus ay nag-mutate. Huwag kayo matakot doon. Ano? Talagang characteristic ng virus yan na mag-mutate. Ano po? Kanya ang solusyon always remains the same, na palakasin natin ang ating immune system. Naturally, palakasin natin. Ano? Get sunlight every day. Kung wala kayong sunlight every day, take vitamin D. Ano? Take vitamin C. Ano po? At yung doktor na nakita natin, nire-recommend niya, mag-take kayo ng mineral na zinc. Ano po? Hanggang ngayon, di ko pa alam what does it do. Ano? Pero on the cellular level, on the DNA level, nakakatulong yan, minerals yan. Ano? So, palakasin natin. Panalangin natin, ano, sapagkat maraming pastor, ano, si Bishop Benny Abante ay just got out of confinement, ano, of the virus. At alam nyo, napakaingat na nun. Ano, gumastos na sila ng napakalaking halaga para yung ginagawa natin dito, Jojo, yung ozonizing, ano, sila merong naka-fix sa kanilang auditorium. Pero tingnan niyo, inaamin naman niya na medyo nagkaroon siya ng lapses. Ang tingin ko, bumaba lang talaga ang resistensya ni Bishop dahil kagagaling lang nila sa conference. Dahil talagang kita mo naman, nagpipreach sa umaga, nagpipreach sa gabi. Ano? So, stress is one of our greatest enemy in combating the virus. Kanya, stay out of problems beyond your control. Ano? Sabi ng Bible, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang laban ng pastor, hindi nyo laban. Ang laban nyo, laban ng pastor. Ulitin ko, baka hindi nyo nakuha. Ang laban ng pastor, hindi nyo laban. Pero ang laban nyo, laban ko. Huwag nyo ako i-stress. Kung gusto nyo mabuhay ako ng matagal-tagal. Ano po? So, yun ang sabi dyan. Ano? Work out your own salvation. Not in my presence only, but now much more in my absence. Kung paano ko tinuturuan ng mga magulang, like Bernard, sama niya si Kaylee, na i-train natin ang ating mga anak as if tomorrow we're going to live. You know? Kasi we're not here forever to live for our children. You know? Turuan natin na kahit na ganyan kabata, alam niya ang gagawin, mabubuhay siya. You know? Bakit? Yung pagkain lang ng dapat na pagkain, dapat alam niya. Ano? Kasi I have 2-month-old puppies. Ano? Mga voracious. Ano? Dapat matrain mo yun na ang magbibigay lang ng pagkain, ilang tao lang. Kasi kung ganun katatakaw yun at may mag-abot na pagkain na galing sa labas, pwedeng lasunin eh. Nakita niyo? Ganun ang ibig sabihin. Na we need to train our children as if tomorrow we're going to depart or leave them behind. Kaya nga sinasabi ko, the ultimate deadline for leadership is what? Death. This church is prepared even if tomorrow I'll die. But I'm saddened na not all churches can have that maraming church, mga kapatid, nakita natin mga namatay ang pastor nila, not very
uh, uh, far back. Ano po? Alam nyo, hindi ko napapangalanan, ano, pero you will be surprised. Ang mga churches na ito ay unstable hanggang ngayon. At the point of splitting. Magagaling ang mga pastor. Wala akong panama sa mga yun. Pero early on in my ministry, ganun ko na kayo tinrain. Kaya sabi ko, early on sa ministry natin, hindi ko kayo titrain to be good followers. I will train you to be good leaders. Kasi yan ang purpose ng Panginoon sa church. Now we are to be what? The light and the salt of the earth. Itong dalawang components na ito o dalawang bagay na ito are powerful influences, light and salt. Sa gabing madilim, buksan mo ilaw, takas ang kadiliman. Ano? Walang hinaluan ng asin na hindi umalat. Walang hinaluan ng asin na hindi humaba ang kanilang shelf life. Ano? So yan ang purpose natin. Talagang ang purpose ng Panginoon is for us to lead the lost to Christ, and be the leaders of showing how to live for Christ. Kanya nga pag sinabing prime movers, ano yan? Hindi yan special breed, pero sinabi ko na sa mga posts ko in the past, ay meron lang sila na wala yung pangkaraniwan. Ano yon? A deeper commitment to God and for His Word. Kanya nga tingnan ninyo, hindi lahat, ang mali kasi sa atin ay hindi pa natin nasusubok ang biyaya ng Panginoon. Tumatakas na kagad tayo. Humahanap na kagad tayo ng excuses. Mga kapatid, if we want to avail the grace of God is not leaving everything to chance. You need to work hard for something you need to achieve. At kapag hindi mo kaya, doon papasok ang biyaya ng Panginoon. Kanya nga by definition, ay John chapter 15, verse 5. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. That's grace. Pero sa Philippians 4:13, sabi ni Apostle Paul, I can do how many things? All things. Through Christ who strengthens me. Kanya grace yun. Kanya yung mga excuses na na alam naman natin, ay naman yan mga kapatid, kahit tayo, mabibigyan natin ng kaukulang kahatulan. Kasi sabi nila, huwag kang humatol. That is the most misinterpreted verse in the scripture. We can judge. We can judge. Sapagkat sabi ng Bible, we know what is wrong and what is right. That's judging. Paano mo nasabing good yun? If you did not judge. So, we can judge. Yung ba sabi ng Panginoon, compel them to come. My house is prepared. Lahat nakahanda na. Compel everybody. Yung mga inimbitahan, ang mga sinasabi, hindi ako nakadalo kasi bibili ako ng mga hayop, mga baka at mga kaya lang hindi ko pa nasusubok eh. Bumili ka ng baka at saka gagamitin mo pang-araro, hindi mo pa nakikita kung anong klase. Pwede ba yun? Kasi bibinili akong bukirin na aking aararuhin. Hindi ko pa nakikita, inspectionin ko. Bumili Tapos hindi pa nakikita. Meron bang bumili ng sasakyan, hindi pa tinest drive? Di ba? So mga excuses lang yon na talagang, mga kapatid, if at onset, we will reject already yung opportunity na ma-exhaust natin at ma-avail natin ang biyaya ng Panginoon is foolishness. Subukan muna natin. Hindi ako naiintindihan ni Pastor. Mas malayo po ako. Mas malayo po ako. Okay. Kayo taga-Kalamba lang. Pinakamalayo, Kabuyaw. Kanya nga noon, dinadaanan ko si Brother Dodi. Kasi hindi naman ako baliw
hindi sila makalabas ng subdivision. So dumadaan ako sa kanila, dinadaanan ko. Kasi hindi ako baliw. No? Taga Los Baños, ang daming pwedeng, nandito nga sila Bernard, pwedeng makiusap yung ibang mga na makisakay, di ba? Oh, you see? Iyan muna natin, subukin muna natin. Subukin muna natin. Kasi may goal tayo na gusto nating gawin. Tapos pag sinabi ko na, kung hindi nyo magagawa, quit your ministry. I'm a harsh leader. I'm a person after control. Kasi kung ako'y after control, hindi kita i-delegate para gawin yung trabaho na ako dapat gumawa sa style mo. Kasi yung style mo bulok. That I may know your state. Pero yung pinadala niya, si Timothy, look at verse 20. Sabi rito, for I have no man. Underline na niyo yung word sa Bible. Like-minded. Sinabi ko na sa inyo yun, na hindi lamang si Timothy ang like-minded, o ibig sabihin nakakaintindi kay Paul. Marami pa. Pero in this passage, nabanggit si Timothy kasi siya talaga yung kanyang messenger. Okay? For the purpose na malaman yung state. Kanya, yung tingin ni Pablo, tingin din ni Timothy. Kasi sinasabi niya, ni Paul, pag nakita ni Timothy ang kalalagayan niyo, pagbalik niya sa akin, mararamdaman ko kayo. Kasi ang nakikita ni Timothy, kung ano yung nakikita ko. Kanya nga mga kapatid, ang pinakamagaling talaga na pwedeng maging pastor's assistant, o sabihin na natin na burden bearers, ay yung mga taong who thinks like the pastor, who see the things that the pastor see, at acts like the pastor. Of the same page, of the same mind, of the same heart. Yung commitment ng pastor, dapat commitment din niya. Hindi pagsisip-sip ito. Hindi pagsisip. It's being like-minded. Sa totoo lang, mga kapatid, sa society natin ngayon, pagka medyo, pardon me with the word, medyo naging dikit-dikit ka kay pastor, at parating inaalam mo, pastor, ano gagawin natin ngayon? O where do we go from here? O how can we act on this particular situation? Ang tingin ng mga pangkaraniwan tao dyan, nagsisip-sip lang. Pero kung yung like-mindedness is pagsisip-sip, dapat lahat tayo magsisip-sip sa pastor. Kasi we need people of like-minded. Ano sabi doon? Who will naturally care for your state. Hindi pa pastor si Timothy rito. Pero yung care ni Paul sa mga mananampalataya sa Macedonia ay nasa puso rin ni Timothy. Who will naturally care for your state. Kanya nga, ito yung mga taong they're owning their pastor's vision. Ito yung nakikinig kung ano yung mga instruction ng pastor at gagawin paano ma-carry out. Balansyado na. Pero it took several years after I told you to fix it. Mga kapatid, I am exercising my patience. Pero, hindi Bible. Makinig lang kayo kay Effigy ba? Kay Effigy? Kay Fernando Fu Jr.? Kapag puno na ang salop, kinakalis
Noon ko pa sinabi na wag na natin pag-usapan yung napag-usapan natin kahapon. Kasi in the professional world that I've been from, hindi obra yun eh. Doon ko kayo dinadala eh. Kasi lahat ng mga anak natin na pinapaaral natin, pupunta sa professionalism yan eh. Tama ba ako, Abigail? Kaya hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Ano? Bakit mas dedikado ang mga mananampalataya sa secular work kesa sa spiritual ministry? Kayo ba? Nasagot niyo na ba yung tanong na yan? Bakit? Kasi pastor, hindi mo naintindihan. Pag hindi ako nagtrabaho, hindi ako kikita. Ang Panginoon din naman buhay natin. Pagkita nga lang iniisip mo, pero pag hindi ka binuhay ng Panginoon, lahat ng iniisip mo, wala yun eh. At sa gawain ng Panginoon, siya nabibigay ng kalakasan. Yeah? Ikaw, pag nagtrabaho ka, babayaran ka lang ng kumpanya mo, batay sa kaya mong gawin. Pero pag nag-imbalido ka, wala ka na rin eh. Pero sa Panginoon, walang imbalido eh. Kasi habang sinusuko mo yung buhay mo sa gawain ng Panginoon, pupuspusin ka ng Banal na Espiritu, bibigyan ka niya ng karunungan eh. At higit pa sa iniisip mong gagawin eh. Oh. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag. Bakit? May makikipagdebate pa rin sa akin na kasi iba raw ang secular at spiritual. Alam ko naman the difference. Kanya lang, bakit mas dedikado ang mga mananampalatayang nagsasabi sa mga gawaing pangkabuhayan kesa sa gawaing kung saan nakasalig ang ating lahat ng kabuhayan. Huwag niyong kakalimutan, buhay ka ngayon for a purpose. Kanya kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng kalakasan, wala rin tayo magagawa. Kahapon, I had a meeting with several people na coming from Bulacan. Ano? At kilala ko itong mga to. Mahilig itong mag-adventure, mag-motor. Pero dahil tatlo sila na coming from the same place, I prayed for them. Nasabi ko, Panginoon, provide ka na lang sa kanila ng four-wheel vehicle na they can come together para mas safer kasi layo eh. Ano? Hindi pinakinggan ng Panginoon panalangin ko pero hindi niya tinugon the way I requested it kasi tatlo sila nakasakay sa dalawang motor. Yung dalawa magkaangkas, yung isa solo flight. Ano? Alam niyo, doon ko nakita na sabi ko, wala pala sa ganda ng sasakyan. Whether 2 wheels or 4 wheels. Wala rin sa galing. Galing magmotor, galing magmaneho. Alam niyo kung nasaan? Nasa pag-iingat ng Panginoon. Kasi kahit na pinakamaganda sa sasakyan mo, sabihin na nating MacGyver, yung Night Rider, yung hindi nawawasa kahit na makipagbanggaan. Kahit na gano'n sasakyan mo, at kagaling ka, pag hindi iningatan ng Panginoon, wala pa rin. Huwag lang natin kalimutan kung ano ang priority natin. Kaya mga young people, prioritize yung Panginoon sa inyong buhay sapagkat Matthew 6:33 applies in all facets of life. Ano ba yung Matthew 6:33? But seek ye first. What? The kingdom of God and His? Bakit kingdom and His righteousness? Kasi we are part of the Lord's kingdom. When you are under the care of the king, lahat ng pag-aari ng hari, gagamitin niya to take care of his kingdom. Our king is the King of Kings and the Lord of Lords, the owner of everything. Oh. At bago dumating sa verse 33, mula sa verse 25, lahat ng kailangan ng tao, in-enumerate ng Panginoon doon. At ipinakita niya na kung dinadamitan niya yung damo, pinapakain niya yung mga ibon na hindi nag-aalala kung anong kakainin at dadamitin nila sa araw na yon. Sabi niya, paano? Lalo siguro kayo kasi
We were created in the image of God at binigyan tayo ng Panginoon to exercise that faith. Kaya ang tanong ko, kung nagtatrabaho ka, dahil sabi mo, kinakailangan mo magtrabaho para kakumita at pagkakumita ka, ikaw ay makakabili ng mga pangailangan mo, ang tanong ko, paano pag hindi ka na makakapagtrabaho? Pwede ko ba kayong gamitin example? Bernard, kayong dalawa ni Grace. Nagkasakit ito si Bernard Hindi makapagtrabaho. Si Grace hindi makapagtrabaho kasi inaalagaan niya si Bernard Naunawaan niyo mga kapatid? Kung wala ang Panginoon sa buhay nila, kanya i-shift natin yung focus natin. Hindi dun sa kung ano magagawa ko sa sarili ko, kung ano yung ipinangako ng Panginoon para sa iyo. May pangako ang Panginoon at sapat ang pangako ng Panginoon sa bawat araw. His mercies are new every morning. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Look at verse 21. For how many? For how many? All. For all seek their own. Ito yung ina-address ni Paul na problema. Lahat ng mga tao ay self-centered. All Kasama ako doon. Kasama kayo. Kasi pag sinabing all. For all seek their own. Natural sa tao na isipin natin ang ating sariling kapakinabangan. Hindi natural sa atin na isipin natin ang kapakanan ng iba higit sa ating sarili. Natural yun. Natural yun. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Matthew 6:33 yan. Matthew 6:33 yan. Dapat maging Christ-centered tayo. Not self-centered. Dapat maging selfless tayo, hindi selfish. Sapagkat a true minister of God is a selfless person. For all seek their own. O ano ba makukuha ko dyan? Pagka ginawa ko yan, sino ba sisikat dyan? Si pastor lang naman sisikat dyan. Hindi nga pagsikat ang issue rito mga kapatid. Ang issue dito kung tayo ba bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia lokal, kabuuan na sinutukoy ko, kabuuan ng Metro Laguna Baptist Church, nagaganap natin ang plano ng Panginoon sa atin. Nag-preach si Dr. Jack Trieber very recently, kasi kababalik lang nila sa loob ng kanilang auditoriums. Marami silang auditoriums kasi yung napapanood natin, yung sinishare ko sa inyo, ano lang yun English-speaking people lang yan. May auditorium pa sila sa Spanish-speaking people. Okay. Kasi laki rin. Okay. Now, nakita nyo ba yung dami ng choir? Nakita nyo ba yung dami ng musicians? Nakita nyo? Abay, kung mangangarap tayo, yun ang aspire natin. Pero they are 45-year-old church. We're only what? 13. Pero, tingnan mo mga kapatid, kumbaga, noong nagsimula sila, mahaba-haba pa yung panahon. Sa panahon natin ngayon, kung pag-uusapan natin, ang reference ay pagdating ng Panginoon Kristo. Sa panahon natin ngayon, mas malapit na dumating ang Panginoon. Di ba? Siguro naman, kung hihilingin natin sa Panginoon, bago ka dumating, maranasan namin yung ganun. Siguro, yung naabot nila ng 45 years, sa atin siguro, baka 26 years. May the Lord, may our ever gracious Lord, grant it to us, if He will tarry His coming. Sarap mangarap Masarap mangarap. Aba, nang tumugtog na yung harp,
Sabi ni Dr. Trevor, na-miss ko yan for almost 2 years. Sa pagka-champianis nila, ulanan, arawan, sa labas. Pero hindi tumigil. Walang excuses. Kaya pinagpala sila kasi ang daming pwedeng kumilos. Pag sinabi ni Dr. Trevor, okay, yung mga nilatag na upuan dyan, yan din ang dadaanan ng sasakyan na na nakikita natin, Kasi doon sila lalabas Hindi pwede mag-atrasan So abante rin ang labas. So aalisin 'yon, dadaan pass through doon sa mga tents. Pero alam niyo mga kapatid, bumibilang siya. Pati mga matatanda nagbubuhat ng upuan. Pag hindi nakita ng mga kabataan, talagang kahit matanda, madadala sa tamang lugar yung para makadaan yung mga sasakyan. Pero pag nakita ng mga kabataan, kukunin sa mga matatanda yun. Yung pinaka-fastest nila na na-clear yung daanan, parang less than 1 minute. Kasi pag mas marami talaga magtatrabaho, mas madali ang gawain kahit na gaano kahirap pa. Yan ang dapat nating makita bilang mga mananampalataya. At bilang hindi pangkaraniwang miyembro ng Metro Laguna Baptist Church, we're calling ourselves as prime movers. Hindi yung, sino ba yung si Prime, yung Optimus Prime? Di ba may Optimus Prime? Alam mo, gusto ko yung mga transformer. Yung transformer, lang yan, ordinary sasakyan lang yan. Ordinaryong lang yan, mga hauler. Pero, pagka kailangan ng isang matinding trabaho, nagtatransform sila into something na they are not naturally born with. Sabi sa Acts chapter 2, and you shall be witnesses unto me. After that, the Holy Ghost is come upon you. So, transformer din tayo. Yung hindi natin kayang gawin, magagawa natin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Verse 22. I'm just expounding to you the verses. For you know the proof of him, that as a son, with the Father, he had served me, he had served with, bilugan niya yung salitang with. He had served with me in the gospel. For you know the proof of him. Talking about Timothy. Proof. Yung kanyang patunay na siya ay talagang tapat sa ministry. 2 Timothy chapter 1 and verse 12. Paki-flash nga. 2 Timothy chapter 2 and verse 11 ata. 2 Timothy chapter 2 and verse 11. O 1 Timothy chapter 2 verse 11. 1 Timothy 2:11. Hindi Yung for he had counted me faithful, putting me into the ministry. 1:12. Okay, sige. 1 Timothy 1:12. Panalangin niyo ako, nagme-mental block ako. Kasi distracted ako. Inaamin ko na po sa inyo, distracted po ako. Pero tingnan niyo, na-handle ko yung sarili ko. Palakpakan niyo naman ang Panginoon. Opo, palakpakan niyo ang Panginoon. Kasi hindi ako yan. Hindi ako yan. Panginoon yan. So, appreciate niyo Appreciate mo ako, Risa. And I thank Christ Jesus our Lord. Bakit niya pinapasalamatan pa sa Kristo? Sabi doon, who hath enabled me. Ability. Galing sa Panginoon through the Holy Spirit. Bakit siya in-enable ng Panginoon?
For that He counted me faithful, putting me into the ministry. O sige, kayo ang mag-rearrange. Alin ang una kaya? Ano nauna? Kasi meron ako naririnig. Para maging tapat, bigyan natin ng tungkulin. Tama ba yun? So ano nauna? Faithfulness muna. For He had counted me faithful, putting me into the ministry. That's second. Dahil nasa ministry na ako, meron akong dapat gawin, Christ is enabling me. Hello? Kasi kung wala ka ministry, hindi mo kailangan ng enabling. Hello? Oh, hindi ako galit. Pag wala ka ministry sa church, hindi mo kailangan ng enabling. Ganun lang kasimple yun. Kanya tayo, para ma-exercise natin yung biyaya ng Panginoon, humanap ka ng pwede mong gawin in the energy of the Holy Spirit. Alam ba ninyo mga kapatid na kahit na yung paglilinis ng auditorium, kailangan ng kapangyarihan ng Holy Spirit? Abay, oo naman. Bakit? Kasi ang tingin mo, pinakamababang trabaho yan. Ang gusto mo, nakatayo ka sa likuran ng pulpito. Ang gusto mo, yung kita ka. Pero yung hindi nakikita, tulog pa yung iba, naglilinis na rito. Aba, napaka-humbling na task yan. Kaya panalangin nyo, sabi ko sa inyo, ang Gustilo family, I cannot afford any one of their family members to get sick. Kasi, wala silang katulong. Dapat nga, yung prinsipyo natin noon, Brother Jojo, do yourself a favor by applying what you have learned. Hindi tayo dapat matuwa na nagagawa natin ang trabaho. Matuwa tayo na habang ginagawa natin ang trabaho, meron tayong natuturuan. Bakit? Kasi pag nagkasakit ka, merong gagawa nun na naturuan mo. Ay, mamamaho tayo dito. Kakalat ang virus dito pag walang ibang kaya mag-operate ng ozonizer natin. I've been teaching you that for 13 years. Yeah? Kahit na yung pagpupunas ng wall, sabi ni pastor, punasan ko daw yung wall. Pero, Brad, mas madali kung dalawa tayo. O ikaw dito, ako doon. Pero ang gusto ni pastor, pabilog. Huwag yung... Kasi porous yan eh. O. Pati paggawa ng tama, yun ang gusto ni pastor. O. Sapagkat malaki, hindi mo kaya, hahanap na naman siya ng isa. O, Brad, hati tayo rito sa side na to. Ang gusto ni bossing, o kung sino na yung supervisor mo. Dahil sabi ni pastor, dapat daw pabilog. O di apat kayo. Isa lang inutusan ko, pero apat yung nakatapos ng kasi. Dalawa na naghati-hati. May isang pastor na napunta rito, pambira. Brad, ang dami niyong pianist. Kasi yan po talaga ang namin. Na hindi po pwedeng, pag nagkasakit yung organist, aawit kami ng acapella. Hindi po pwede. And I appreciate what you did. Si Pauline, naglalakbay na sa Universe ang Diwa. Kinuha mo nung Thursday. Bakit? Kasi sabi ko, teka muna, prime mover sa mga kausap ko, walang pwede mag-operate ng computer. Mali na naman ako. Mali na naman ako noon. Prime movers ang kausap ko eh. Pagkatapos, mali na naman ako, Pauline. Hindi, hinihugot ko talaga, hininga ko ngayong umaga, mga kapatid. Maawa naman kayo sa pastor niyo, mga kapatid. And by the way, you don't push me against the wall. Because when my back touches the wall, that is my comfort zone. Una, wala na akong babantayan sa likod.
Hindi kagaya pag tumayo ko dyan sa gitna, magpapaikot-ikot pa ako para makita ko kung saan manggagaling. Pag nakasandal na ako sa pader, wala na akong titignan sa likod. Pangalawa, pag nakasandal na ako sa pader, hindi na ako tutumba. Hindi na ako tutumba. Kanya yung dope ni Muhammad Ali. Pag nag-lean siya sa rope, pag power yun, pagbalik niya. Oh. You don't push your pastor against the wall. You help him. By being like-minded, by being Christ-centered, and by proving yourself faithful in the ministry. Faithfulness ang kailangan. Faithfulness. Pag nakita na pa na faithful ka, sa kanya nanggagaling ang lahat ng mga spiritual gifts, walang problema sa Panginoon. Walang problema sa Panginoon. Hindi mo kaya, sa Panginoon nanggagaling spiritual gifts. Pag faithful ka lang. Sa pagkasabi ng Bible, 1 Timothy chapter 4 and verse 2 o 2 Timothy. Hindi, for it is required that the stewards be found faithful. Verse 2 yun eh. Hindi ko alam ano yung chapter. Ano sabi doon? For it is required for a steward. 2 Corinthians ata yun. Hindi. Yun, 2 Corinthians. Hindi 2 Timothy. 2 Corinthians 4:2. Moreover, it is required in stewards that a man be found. Bilugan yung dalawa salita dyan na can be used synonymously. Stewards and faithful. Sapagkat as stewards, hindi pwedeng maging unfaithful. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Luke chapter 16. Hindi ka matatapos tong aking outline. Luke chapter 16. Look at verse 9. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fall or when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Ang foundation nito yung unjust steward na binigyan ng commendation ng Panginoon, ng kanyang Panginoon, sapagkat ginamit niya yung pera ng iba to his advantage. Okay. Ilan naman yan? Sabi doon, make yourselves what? Friends. Gamitin mo. Make friends of the mammon of unrighteousness. Talking about riches. Talking about money. Ano po? Kanya yung pera, hindi pala yan na Lord, kundi yan ay tool. Gamitin daw eh. Gaya ng pagkagamit ng unjust steward. That when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Look at verse 10. Faithful stewardship. Verse 10. He that is faithful in that which is, bilugan niyo salita na yan, least, is faithful also in much. So, least to much. Pag faithful ka daw sa least, faithful ka rin sa much. Okay? So, least to much. And he that is unjust, where? In the least
is also unjust in much. O ganun pa rin, least to much. Pero, yung indicator ay faithfulness and unfaithfulness. Where? In the least to much. Kanya, ang sukatan pala ng katapatan ay yung in the least. Pag hindi tayo naging tapat sa kakaunti, hindi rin tayo magiging tapat sa marami. Anong gusto niyo? Mag-tithes kayo ng 10,000 o mag-tithes kayo ng 1 million? Anong gusto niyo? Aba, gusto ko mag-tithes ako ng 1 million. Bakit? Kasi, ibig sabihin, kumita ako ng 10 million. Huwag niyo tignan yung huwag niyo tignan yung binigay mong tithes. Kasi 10% yun ang tinanggap mo. Kanya, mas malaki ang ibibigay ko dahil mas malaki ang tinanggap ko. Hello? Kanya nga, ang sukatan is in the least. Okay? So, yan ang prinsipyo ng faithful stewardship. Ano? Yung hindi mo kayang ibigay na kakaunti, hindi mo maibibigay pagka malaki na. Verse 11. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? O ano sabi dyan? Kung hindi ka naging tapat saan? Sa pera, unrighteous mammon. Who will commit to you true riches? Ano ba ang mahalaga? Yung pera na pwedeng nakawin sa'yo o yung true riches? Alin na mas mahalaga? Pag hindi raw tayo naging tapat sa management ng pera, hindi rin ibibigay sa atin yung true riches. Kanya yung iba, hindi na natatanggap yung true riches. True riches in this passage is Christ Himself. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kahit na ikaw pa maging pinaka-presidente ng pinakamalaking kumpanya, hindi pa rin sasapat ang yaman mo sa yaman ng Panginoon. In fact, isang araw lang, naubos ang kayamanan ni Job. Isang araw lang. Yung rich young ruler, isang araw lang. Sabi ng Panginoon, bukas patay ka. Saan pupunta yan? Kanya, wag tayong, tamang perspektibo lang mga kapatid, ayon sa Bible. Tamang perspektibo lang. Wala akong tinuturo dito na aral ng tao o aral ni Pastor Joey. Lahat yan Bible. Look at verse 12. And if you have been faithful in that which is, and if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is yours? Which is your own? Anong issue dito? Ang faithful stewardship is, ang test niyan, kung paano mo mangangasiwaan yung hindi sa'yo. Kaya sabi ko, ang inuupahan natin, itong unit lang na ito. Yung pinagagamit sa atin sa kabila, pahiram sa atin. Dapat i-maintain natin, alagaan natin as if atin. Kasi kung hindi natin magagawa yon, sabi ng Bible, bakit ko naman kayo bibigyan ng building na hindi nyo kayang alagaan? Yung maliit na kwarto na yan, na hindi nga inyo, hindi nyo nga maingatan Ganon ninyo yung mga ganon ninyo yung mga sulok-sulok. Pagka merong pulbos-pulbos, hindi sapat. Linisin natin. Ayusin natin. Kasi, humihingi tayo ng mas malaking property sa Panginoon. Yung hindi atin, alagaan natin. Yan ang prinsipyo. Kahit paano ko sabihin ito, pasigaw, pabulong, o through sign language, yun pa rin ang Bible, mga kapatid. Hindi magbabago. Hindi ako ang kaaway. Ako lang ang tagapagturo, pero hindi ako ang kaaway. Verse 30. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Or else he will hold on to the one and what? Despise the other. We cannot serve God and
Kanina sabi ko, hindi ko maintindihan. Business world at saka ministerial world. Bakit mas delikado pagdating sa business? Pero pagdating sa ministry, dalawa ba Panginoon natin? Isa lang. Kaya mamimili ka. Mamimili ka. Employer mo o savior mo? Employer mo o Lord mo? But seek ye first. Mga kapatid, hindi ko ito tinuturo dahil hindi ko nadaanan. Nadaanan ko na po. Iniwanan ko pa nga yung hinahabol mo. Kung gusto mo makuha, iniwanan ko yun. Sa ministry ako ngayon. Oh. Set lang natin priorities natin. Kanya, kung magaling ka sa dapat mas magaling ka pagdating sa ministry. Kasi pinupuri ka ng pinupuri ka ng employer mo. Pero pag pinuri ka ng employer mo, increase in salary lang yun, tsaka promotion lang dito yun. Pero pag pinuri ka ng Panginoon, well done thou good and faithful servant, for eternity yun. O pili. Pili. Alam ko naman na magagaling kayo, matatalino kayo. Alam nyo, pipiliin. Hindi ko natapos. I have 2 points. Bawat points, may mga sub-points. Nasa point number 1 pa lang ako sa 3rd sub-point. Tutuloy natin next Sunday, ha? Kasi para sa prime movers to. Hindi ito maintindihan ng ordinary member. Tayo magsitayong lahat, tayo po ay manalangin. Pagkatapos yan, gampanan natin ang ating first worship service offerings. Ano po? We had too many expenses in the past, and we have issued post-dated checks for our rental of this unit. So I want you to avail the grace of God so that God could bless you more, and by blessing you more, you can give more. Okay, mag-alala. Ang ibibigay natin galing pa rin sa Panginoon. Kanya ang prayer ay, Lord, bless me more richly so that I could give more cheerfully. Okay. At ang batayan lahat niyan ay faithful stewardship. Kasi there will be no cheerful givers, there will be no generous givers unless they be found faithful of what they have. Pinagkatiwalaan. Pag meron kayong 1,000, magkano sa Panginoon? 1,000? Oh, kasi may sumagot niya, pastor pa man din. Sabi ko, pag meron ka 1,000, magkano ang sa Panginoon? Sagot niya, 100. Sabi ko, kasasabi ko lang, God is the owner of everything. God is the owner of everything. Pag binigyan ka niya ng 1,000, kanya lahat yun. Pag nagbigay ka ng 100, tithes yun. Pero, ang responsibility natin, tanungin natin ang Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko sa remaining 900? Kasi iyo pa rin to eh. Faithful steward lang ako. A steward is a manager of someone else's possession. That's not yours. Hawak mo. Oh, ikaw. Pero, hindi sa'yo yun per se. Binigay ng Panginoon yun for you to manage faithfully. Kanya pag nakapagbigay ka na ng tithes, tatanungin mo yung Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko sa 90%? That's faithful stewardship. Ama Banal, maraming salamat po. Salamat po na naibahagi ko sa iyong mga anak, sa prime movers, ang iyong salita na kung paano ay magkaroon kami ng like-mindedness. Sabi niyo po sa Colossians na let this mind be in you. At gayon din po, magkaroon kami ng commitment na above the ordinary because we're prime movers.
It is expected of us. At gayon din po, kami ay maging Christ-centered. Sapagkat natural sa tao ang maging makasarili. What is that to me? Pero Lord, ang mga taong ginamit mo ay mga taong selfless, fully given to you, fully submissive to the Holy Spirit. That's why they changed the world for Christ. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami. Not only as individuals, but as a local church. As you purpose it to be. Pagpalain niyo po ang magbibigay faithfully. Kami po ay channels of blessing. Dadaluyan lamang kami. At maraming salamat po, Panginoon, na hindi mo padadaanin sa amin kung hindi namin mararanasan ang mga pagpapala na kami ay gagamitin mo sa anumang kaparaanan. Maraming salamat po. We're blessed to be a blessing. All these things I pray in Christ's most precious name. Amen. God bless you as you give.